Ano pa nga ba ang masasabi natin dito kay Justin Brownlee? Ipinakita naman ulit ni Brownlee kung ba't siya ang kinukonsidera na pinakamagaling na PBA import sa kasaysayan dahil sa ginawa niyang heroics dito sa panalo natin kontra Saudi Arabia. Yung 3-point shot ni Justin Brownlee na meron na lamang natitirang less than 3 seconds o less than 4 seconds in the game ay nagdala sa overtime at pagdating ng overtime ay doon na tayo nagwagi. Tumulong din siyempre sila Kevin Kiambao, si AJ Edu at yung iba pang mga players ng ating lineup. Naging crucial din yung 10 rebounds ni Scottie Thompson at actually lahat ng pinasok ni Coach Tim ko naging importante naman. Kaya hindi nakapagtataka na masayang-masaya ang mga fans ngayon dito sa pagkapanalo ng Gilas Pilipinas. Siyempre alam naman natin na itong Gilas Pilipinas ngayon ay dahil dito sa kanilang panalo kontra dito sa Saudi ay meron ng tsansa na sabihin natin makaabante pa. Pero alam natin magiging mabigat dahil ang susunod natin makakaharap ay itong Australia at ito ang first meeting ng Pilipinas at ng Australia ever since nung alam natin naging insidente nung nagharap dito sa Pilipinas itong Australia at itong Pilipinas nung FIBA Asia Qualifiers. I'm sure natatandaan nyo yun. Pero ngayon ibang team na to ng Australia at iba na ang Pilipinas. Itong Australia ay pang number 7 sa buong mundo pero walang mga top players din na ang naglalaro dito sa FIBA Asia. Ganun pa man, sila na ang sunod-sunod na nanalo na kampiyonato dito sa FIBA Asia at marami naniniwala syempre na liamado ang Australia kontra dito sa Pilipinas. Pero sabi nga nila, bilog ang bola kaya hindi natin mayalis yung posibilidad na malay natin, masilat natin itong Australia. Kinakailangan lamang talaga na pagandahin at sabi nga ng iba, perfect basketball na kinakailangan para talunin natin itong Australia sa susunod na laban. Habang nagpapatuloy itong nangyayari sa Gilas Pilipinas, ngayon naman ay nagpaplano yung ibang mga team syempre dito sa darating na PBA draft. At ang tanong ay sino-sino nga ba yung mga posibleng makuha nila. Alam natin na maraming mga teams dyan na interesado dito sa mga kila Michael Phillips pero mukhang hindi naman daw sasali. So ito yung mga sa tingin natin ay posible na kunin base doon sa alam natin na mga prospects pang available sa darating na draft. Unang-una dito sa Terra Firma, malamang ang kunin niya na itong si CJ Lane dahil nangangailangan sila ng isang sentro. Samantala naman itong susunod dyan, itong Phoenix, baka itong si DJ Fenner dahil nangangailangan sila ng scorer. At pagdating naman dito sa iba pang mga top posibleng picks at nandiyan si Will Gosum, si Darren Mayo, tsaka itong si Juan Gomez de Liano at si Raven Cortez. Pagdating naman dito sa panig ng San Miguel, ang malamang ang kukunin niyan dito sa darating na draft ay si Jason Brickman dahil nangangailangan sila ng isang point guard para magamit dito sa kanilang roster. At ito naman Barangay Ginebra, malamang ang kunin niyan dito sa draft ay itong si Justice De Corsi. Dahil ito isang 6'7 forward na pwedeng pampalit dito sa pwesto ni Jamie Malonzo o kaya naman ay pwede itong maging center ka-backup ni Japet Aguilar. Kabilang din sa mga top players dyan sa darating na draft na posibleng mag-apply ay ito si Clint Escamis, magiging mahusay na point guard yan. Si Yuken Andrada na dyan din. And of course, alam natin, ito si JD Kagulangan at marami pang iba, si Darren Mayo na babanggit din. So magiging exciting pa rin yung draft kahit na sabihin natin hindi mag-apply itong si Quentin Milora Brown at itong si Michael Phillips. Itong si Kobe Paras hindi rin daw sasali sa draft pero ganun pa man, marami pa rin na mga mabibigat na pangalan na mananatili dyan. Habang ito namang PBA natin ay nagpapatuloy dito sa mga posibleng maging transaction sa mga darating na araw at kabilang dito sa mga teams na naghahanda ngayon, ang nakikita natin dyan ay ang TNT Tropang Giga. Alam natin na itong San Miguel at Ginebra gustong kumuha dito sa draft. Ang TNT wala silang first round draft pick. Pero alam naman natin na pwede nilang kunin yung draft pick ng Blackwater anytime gustuhin nila. At syempre sa panig ng TNT, more of iniintay nila na gumaling lang yung mga players nila mula sa mga injuries. Pag magaling na ito si Jordan Heading, si Jason Castro at si Reynan Batak, plus of course ito alam natin si Kelly Williams, magiging okay na yung lineup nila para sa next season. Ang problema nga lang, nagkaroon ng ACL itong si Poy Eram kaya hindi ito makapaglalaro para dito sa TNT next season. So yan ngayon ang kinakailangan nilang
kunin na isang big man. Kaya nga malamang daw ito si Christian David mapunta dyan sa TNT Tropang Giga. Yan yung isa doon sa mga posibilidad na nakikita natin. Bukod dito sa pagkuha kay Christian David, sa tingin ko dito sa darating na draft hindi masyadong kukuha ang TNT dyan. Dahil yung mga kinakailangan nilang players, syempre mga veterano para matuloy yung binabalak nila na Grand Slam. Kaya mukhang ganyan ngayon ang magiging sitwasyon dito sa TNT Tropang Giga. Kapag yan ay nangyari, sa tingin ko magiging mas malaki tsansa ng TNT na ma-accomplish yung Grand Slam na matagal na nilang hiniintay talaga. Dahil syempre napigilan na naman sila ng San Miguel sa pangalawang pagkakataon. Kaya sigurado na this season talagang magiging matindi yung preparasyon ng TNT Tropang Giga. At alam din ni Coach Chot Reyes syempre na kinakailangan gumawa siya ng paraan para maging mas malakas yung kanilang roster dito sa darating na bagong season ng PBA. At ang huli natin maire-report, si L.A. Tenorio ay nag-uumpisa na yung practice niya dito sa Magnolia Chicken Templados at nagdadagdag na rin siya dito sa kanilang coaching staff. Alam natin na itong si L.A. Tenorio ay gusto talaga siyempre na ma-establish yung sarili niyang identity dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya nga siya nagdadagdag ng mga coaching personnel na babagay doon sa kanyang sistema na paiiralin. Kaya nga ngayon, hindi na ako magugulat kung magkakaroon pa ng additional na mga personnel changes dito sa Magnolia Chicken Templados. Alam natin na madalas na napag-uusapan ay yung mga posibleng trades na mangyari. Pero sa totoo lang, hindi lang naman mga trades ang kinakailangan mangyari sa Magnolia para ito'y magbago. Kinakailangan din siyempre na magkaroon sila ng pagbabago sa coaching staff. Dahil diyan naman talaga, sabi nga nila, magdedetermine kung gaano kalayo maaabot ng Magnolia. Kung magagawa ni L.A. Tenorio yung panibago, yung pagbabago dito sa Magnolia, malamang magiging maganda na rin yung kalalabasan nito para dito sa kanilang prangkisa. Dahil syempre, kung ikaw naman ang Magnolia, gusto mo nabigyan si L.A. Tenorio nung tinatawag na leeway para i-hire yung mga personnel na sa tingin niya ay makakatulong para yung vision niya para dito sa Magnolia ay magawa niya. Kaya magiging very interesting yung mga susunod na araw at makikita natin kung sino-sino yung mga kukuning personnel ni Coach L.A. Tenorio para dito sa Magnolia Chicken Templados. Hindi lang pagdating dito sa mga players, kung hindi maski na dito sa mga coaches at pati na doon sa iba pang mga pwede nilang idagdag dito sa susunod na magiging, sabihin natin magagandang changes na mangyayari dito sa Magnolia Chicken Templados na aabangan sigurado ng mga fans nila. Binabati natin ang ating mga masugid na mga viewers katulad ni RG Bueno at Dalina family, Anthony Alon, Michael D, Joshua Giray, Rosales at Espejo family, si Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, Katsakino Ducusin, si Anthony Alon. Binabati din natin si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju at ang iba pa.